Hindi niya matake ang mga lumalabas sa bibig ni Carla. Kung hindi siya nagpipigil ay baka inabot na ito ng sampal sa kanya. Pasalamat ang babaeng ito at nakakapagtimpi pa siya ng mga oras na iyon. Pasensya ka na kay Tin. Nagka-crush yata uli sa iyo eh. Wari ay ganado ito na ipahiya siya ng lubusan sa harapang iyon. Gustong gusto na niyang halbutin sa buhok ang buruhang si Carla pero nagtimpi siya. At ang lalaki namang ito, hindi man lang siya ipagtanggol na ito mismo ang ayaw bumitaw sa kamay niya. Umikom ang mga kamay niya. Isang hirit pa ni Carla at bibinggo na sa kanya ang bruhang ito. Ipaparanas niya rito ang dinanas ni Piti Mini. Tin, konting hinahon. Pagpasensyahan mo na ang impactang yan. Tawag pansin ni Eli para siya ay awatin. Napapigil naman siya pero ang tingin niya kay Carla ng mga oras na iyon ay singliit ng langgam. Sinasabi ko na sa iyo eh. Ayokong sumali dito. Tingnan mo ang ginawa ng bruhang yan. Hihiyain pa ako sa madla. Huwag mo nang pansinin. Basa na naman ang papel niya dito. Tingnan mo nga at wala namang pumapansin sa kanya. Anong wala? Hayan at pansin na nga siya ni Justin. Aro, nagselos naman kaagad ito. Panunokso ni Eli. Inamba na niya ito ng suntok. Gusto mo ikaw ang sampulan ko nito? Luka-luka ka. Huwag mo sa akin ibaling ang inis mo kay Carla. Palihim na sinundan niya ng tingin si Justin. Abala na ito sa kakakamay sa mga dating kababata at sa mga kamag-anak at mga kababayan na naroroon para sumalubong sa pamilya. Bali nagsimula na ang handaan ng gabing iyon. Bukas ng gabi magaganap ang programa kung saan ipepresenta nila ang sayaw na pinagpagura nilang i-practice. Ang gwapo ni Justin ano? Pagkuway react ni Eli. Sa palagay niya ay hindi siya nag-iisa sa pagtingin sa lalaki. Ang kulit mo? Kanina ko pa nadinig iyan eh. Malaki na talaga ang ikinisig ni Justin. Tumangkad pa ng husto kung kaya lalaking-lalaki na talaga ito sa tikas at anyo. Palihim na sinusulya pa niya ito at pasimpleng pinapasadahan ng tingin. Aminado siya na malakas pa rin ang atraksyon ng lalaki. Nakakahiyamang tanggapin sa sarili niya pero tila may natitira pa yata siyang paghanga sa dati niyang crush. Maya-maya ay pumagit na ang MC na si Juben. Magandang gabi sa inyong lahat. Mga kababayan, mga kababata, mga kaibigan, mga kapitbahay at mga kamag-anak ni na Justin, yamang nandito na ang hinihintay natin. Inaanyayahan ang lahat na makisalo sa pagkaing inihanda ng pamilya nila. Enjoy yourself sa magandang hapag. Ani ni Juben, sabay usal ang munting panalangin ng pasasalamat para sa mga nakahaing pagkain. Pagkapanalangin ay humugos ang tao sa pagpila sa buffet table. Bongga talaga sa dami ng bisitang dumalo at pagkaing nakahain sa mesa. Ang selebrasyon ng pagtatapos ni Justin. Binubuo iyon ng dalawang two-way buffet table kung kaya maraming pipilahan ng mga tao. At lahat iyon ay nagkaroon ng napakahabang pila. Kapag talaga sa probinsya ka naghanda, buong barangay yata ay dadalo. Pumila na tayo. Baka abutin na tayo ng umaga dito sa haba ng pila. Tawag pansin ni Eli. Sila na lang ang hindi nakapila. Mauna ka na, mamaya na ako. Ayokong makipagitgitan. Baka maubusan na tayo ng handa. Hindi naman ako malakas kumain. Kahit na isang putahe lang ang makain ko ay okay na. Talaga naman ito oh. Napaka-KJ lagi. Paano nating makakausap si Justin kung ganyan ka? Bakit? Hindi naman ako interesadong kausapin yan ah. Pati nga pagdalo ko rito ay sapilitan lang. Magpakatotoo ka naman sister. Eli, huwag mo akong bisitin ha. Ako nananahimik sa sulok. Kinausap mo ako para dumalo rito. Tapos kung ano-ano yung pumapasok sa isipan mo. Bakit ba pinagpipilitan mo na may gusto ako sa lalaking yan? Wala no? Wala. Ang dami namang wala niyan. Sige na nga, hindi na nga kita tutuksohin at lumalabas yung pagkabarako mo. Mamaya ay ako pa ang sampulan mo ng suntok. Buti alam mo. Marami nang nakakuha ng pagkain at nagsiupo na ito sa mahabang mesa na ginawa sa bakurang iyon.
hanggang sa kumaunti na ang pila. O ano, hindi pa rin tayo pipila? Hindi siya sumagot pero humakbong siya palapit sa buffet table. Tingnan mo ang asal nito. Ako ang iiwan hinintay ko nga siya. Nakapila na siya nang may pumila sa likuran niya bago pa makasunod sa kanya si Eli. Kaya pala hanap ako ng hanap sa'yo sa grupo ng mga kumakain ay hindi kita makita. Ay hindi ka pa rin pala nakapila. Tinig ni Justin iyon na napapitlag sa kanya. Nagulat siya sa bigla ang pagsulpot niyon sa kanyang likuran. Bakit mo naman ako hinahanap? Para magsabay tayo sa pagkain. Marami akong gustong malaman tungkol sa iyo. Si Carla na lang ang i-table mo. Hindi ako magandang kausap. Bakit ba marunong ka pa sa akin? Ikaw ang gusto kong makausap. Nilingon niya ito at tiningnan ng matalim. Bakit ba marunong ka pa rin sa akin? Ayaw kong makipag-usap sa'yo. Eli, kailan pa naging ganitong katapang ito? Dati-dati iyakin ito Baling ni Justin kay Eli. Ewan ko ba dyan, sobrang sungit at botangera. At saka ayaw tumawa. Bihirang matuwa yan. Mas madalas nakasimangot. Ganoon? Kawawa naman palang mapapangasawa nito. Pangit na pangit tayo ang laging makikita. Excuse me, hindi ako mag-aasawa no? Sabad niya. Ano ka? Pwede ba yun? Sayang naman ang bahay bata mo kung hindi mapapakinabangan. Pakailan mo ba? Bahay bata lang ni Carla ang pakailaman mo to huwag itong nananahimik kong matres. Palaban na to Eli. Bakit naging ganito na ito katapang? Hindi ko na yata mapapaiyak ito ngayon Hindi na talaga. At pag nainis pa ako sa'yo ay lalabanan na kita. Talaga? Talaga? Talaga lang ha? Aber nga, tingnan natin ang galing mo. Bigla siyang niyakap ni Justin buhat sa likuran. Inipit ang mga kamay niya kaya kahit anong piglas niya ay hindi siya makakilos. Bitawan mo ako. Piglas niya. Pero wala pa rin siyang nagawa para kumawala buhat sa matitipunong bisig ni Justin na nakabalot sa katawan niya. Napakasadista pa rin ang buwisit na lalaking ito. Hanggang ngayon ba naman na 20 anyos na sila ay paborito pa rin siyang buskahin ito? Ang masakit, iba na ngayon. May nararamdaman na siyang kakaiba kapag nahahawakan siya ng bugok na ito. Naririto at tila siya nawawala ng lakas. Tila kasi may kuryenteng nanulay sa buong katawan niya sanhi ng pagkakadikit ng katawan nila ng lalaki. At sobrang init ng katawan nito. Animo may mataas na lagnat. Ano? Bakit hindi ka makapalag? Pinagtitingin na tayo ng tao ha? Babala niya. Ano? Alam naman nilang ikaw ang laruan ko noong araw pa. Ganoon. Inubos niya ang lakas, kumuha ng belo at nang maramdaman na lumuwag ang pagkakayakap ni Justin, ay ubod lakas na siniko niya ito sa magkabilang tagiliran. Hindi nakahanda sa ginawa niya ay nawala ng panimbang si Justin at pati hayang bumagsak. Hindi tumatawang tiningnan lang niya ito pero napansin niya ang lahat ng mga mata ay sa kanya nakatingin. Aba nga naman, ibinuwal niya ang celebrant. Ang lakas mo ngayon Para kang Amazon ng gala. Hindi mo ba ako tutulungang makatayo? Sige ka. Magagalit sila sa'yo kapag hindi mo ako itinayo. Napakasadista mo pa rin talaga. Inimbitahan mo nga ako at papakainin ng libre. Kukonsumihin mo naman ako. Inis na hinawakan niya ito ng isang kamay para itayo. Pero sa halip na mahila niya ito patayo ay siya ang nahila nito pabagsak. Pasubsob na naglanding ang nguso nito sa dibdib nito. Malakas na tawanan ang narinig niya at nangibabaw ang tawa ni Justin. Ang impaktong ito at talagang ginawa pa rin akong laruan. Naniningkit na ang mga matang tiningnan niya ito. Wala ka pa ring pagbabago na hudas ka. Wala kang kayang gawin kundi asarin ako, buskahin at pestihin. Inis na untag niya rito. Sadyang tatayo na siya pero pinigilan siya ni Justin. Ito ang unang tumayo at saka siya inalalayan. Huwag ka nang magalit. Namiss ko lang ang mga biroan natin noong araw.
Mangiyak-ngiyak na bumalik siya sa pila. Hindi naman niya magawang umalis at umuwi na lang sana. Ayaw naman niyang maging basto sa harapan ni Justin at ng mga bisita. Hanggang sumapit siya sa buffet table. Kumuha lang siya ng kaunting pagkain. Paano ba siyang makakakain matapos siyang buskahin ni Justin? Pero hindi pa rin yata lubusang natuwa si Justin sa pambubuska sa kanya. Bakit kakaunti ang inilagay mong pagkain sa plato mo? Ang dami-daming handa ay nagtitipid ka. Sita nito, at bago siya nakakilos ay nalagyan na nito ng tambak na pagkain ang plato niya na halos gumuho sa dami. Ano ka ba? Hindi ko mauubos ito. Para na itong bundok sa dami. Uubusin mo yan sa ayaw mo at sa gusto. Ang lakas mo talagang mang-asar. Malapit na akong maubusan ng pasensya. Huwag mo akong sisisihin ha? Babala niya. Galit na talaga siya. Sobrang naiinis na talaga siya sa lalaking ito. Grabe na ito. Hindi na niya carry. Ang dami-dami pa namang taong nakatingin sa kanila ay ginagawa siyang katatawanan ng lalaking ito. Hindi na ba naiisip nito na may kahihiyan na siya ngayon? Nadalaga na siya? Nangingilid ang mga luhang pupunta sana siya sa pinakamalayong mesa. Pero bigla siyang sinambilat ni Justin sa bewang. Doon tayo uupo sa table namin. Kayo ni Eli. Ipapakilala kita sa mga kaibigan ko. Nanang ko po. Baka mabitawan ko ang plato ko. Bakit naman nanghahawak ito sa bewang? Pwede ba? Alisin mo na yung kamay ko sa bewang ko. May kiliti ako dyan eh. Ayaw mo ba noon? Dapat nga ay proud ka dahil ikaw ang babaeng pinapansin ko sa gabing ito at hawak pa kita sa bewang. Kung sa iba ko to ginawa ay baka kinilig at nagpasalamat pa sa akin. Ganoon? Bigla siyang huminto sa paglakad. Pwedeng pakahiwakan lang ito sandali. Nakangiting wika niya kay Justin at ang tinutukoy ay ang plato niyang puno ng pagkain. Bakit? Magpapasalamat lang sana ako sa'yo. Talaga? Hahalikan mo ako? Nakangiting wika ng lalaki sabay abot ng isang kamay sa plato niya. Buhat sa pagkakangiti ay nauwi sa pagsimangot ang ekspresyon ng mukha niya at isang malakas na suntok ang pinakawalan patumbok sa panga ni Justin. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.